Sige pa. I'm sure lahat tayo splurges na ginawa sa buhay, ano? Anong splurge yung ginawa mo na pinagmamalak mo talaga hanggang ngayon? Akala ko pinagsisisihan. Marami kasi ako pinagsisisihan. Pinagmamalaki, probably investing in jewelries. Yun kasi yung itinanim ng mom ko sa akin. Mag-ipon ka na mag-ipon. Kasi yun din yung nakita ko kay mami. Na nung panahon na nakatira kami sa Antipolo, and ang ulam na lang namin ay talagang wala na. Dumating na kami sa point na kamatis at kanin lang. Nakita ko siya nagsasadla ng mga alahas niya. So yun yung naging saving grace namin para makapag-enroll, para makabiyahe pa Manila kapag may trabaho kami. So it stuck to me so bad na I made it a promise na pag nagkapera ako, ang una kong gagawin, ibalik muna kung gano'ng karami yung alahas na sinanda ng mom ko. Hindi ko man makuha yung original na piece, at least be able to give her back that amount of jewelries that she had at that time. And then I promised myself, I will invest in good jewelries, in properties, in things that would appreciate, and in things that I'd be able to pass on to our children. Kasi again, ang pera na nanakaw, maraming bagay ang pwedeng mawala, but when you're invested properly, and alam mo pinaghirapan mo to, proud kayo. Kaya ang sarap magsuot ng alahas eh. Kasi bayad na to eh. Mga assets pa rin siya. Yes, hindi ako nasusuot ng alahas, hindi bayad. So, fully paid lahat. Years ago. Thank you very much for that question. At alam niyo na, next time na may lalapit at hingi ng utang or gustong umutang sa inyo, ang gagawin ko lang, magsisend ako ng link ng Tala. Yes. Have you tried Tala? O, di ba? Para at least you can avoid that awkward conversation as well. One last question, yes please. Yes, finally, share ko lang nung panahon ng Mara Clara, yung telepono sa bahay at telepono sa tindahan, naka-open yun para lang wala nang tawag. Para lang masubaybayan mo yung episode. Okay, my question is, being an entrepreneur, looking back, may mga bagay ka ba na mga parang pinagdaanan na mahirap when you're setting up your business? What are those? And paano mo siya nalagpasan? And second question would be, meron ka bang isang bagay na babaguhin when you set up a business? Probably with setting up our Anridobo restaurants. I am so fortunate that my greatest supporter is my husband. It is that's Ryan's brainchild. And my brother-in-law, Kuya Dolly, and his wife, apat kami, we set it up, and it was a fun experience. It was a very fun experience. Challenges would be from the construction, the basics, but the real challenge, because we opened both branches of Anridobo ng 2019, pandemic hit ng 2020. Hindi pa kami nakakaisang taon sa industriya ng food business. Then pandemic hit. Lahat naman tayo, when pandemic happened, we thought it's going to be over in 2 weeks. We don't have plans. We had to pivot. We have cast members. We call them cast members because we train them to be, mag-show while they're cooking. Anyway, the only goal at that time was, hindi tayo magdadagdag ng taong mawawalan ng trabaho. We will keep pushing. We will pivot to this. We will find ways so nag-online selling kami. Nag-create ako ng mga grab-and-go items na frozen food kasi yun yung nauso before during the pandemic. I had to recreate different types of items for Anridobo that's more budget-friendly. I learned a lot from it. Yes, na nag-aaway kami ni Rai. Kumbaga, came to a point, sasara na ba natin to? Huwag muna, kailangan pa ng trabaho ng mga tao. Because it was the same time that natanggalan din ng license ang ABS. So my heart was really broken at the time. And talaga ang goal lang is, hindi tayo magdadagdag ng taong mawawalan ng trabaho kasi ngayon pa na nasa pandemya tayo. We will help. We will continue to fight. So that's one. Second, ano na po yung sorry. Kung mayroon kang babaguhin,
during, I mean, kung meron kang babaguhin sa pag-set up po ng business, what would that be? Yes. Probably just a bigger location for our Taft branch. I mean, it is a learning process, and it still is a learning process. Kumbaga, hanggang ngayon marami pa rin kami natututunan, marami pa rin kami realize na achievable pala, kaya pala. Siguro, wala akong masyadong babaguhin when it comes to setting up the business because lahat naman kami, we're only first-timers. We're all first-timers when it comes to setting up Angry Double. It's just that we were overwhelmed with the amount of people who supported our first branch in Taft at that time. We didn't have a commissary. Our master sauce, ako yung gumagawa sa bahay. Up until now, I still do that. People were lining up. Siguro yun nga, siguro ako kung may babaguhin man ako, siguro magsiset up ako na mas maayos na waiting area. Kasi maliit na talaga yung area namin or mas malaking location. But the experience, the struggles, the birth pains, I'd love to do that all over again. Oh, last na, sorry. Sige po. Being a brand ambassador of Tala, what can you, yung message mo sa mga future entrepreneurs out there? This is your chance. This is your chance to showcase your talent because you already have a partner. May partner na kayo sa buhay na pwede kayo suportahan at tulungan sa pangarap nyo. Bibigyan na nila kayo ng pagkakataon na matupad ang mga pangarap nyo paunti-unti. They will guide you every step of the way. And what I really love about Tala is walang hidden fees. Ang dami na nating tax. Puro-puro na yung tax sa buhay natin. We don't need that hidden fees anymore. It's very transparent. It is what we need now. Some change is nice. It's very refreshing to know and learn na, my gosh, may isa palang app na pwede silang maging honest lang. What we need now is honesty. What we need is pure help and pure support from a company that will guide you for every step of the way, be it for your business, be it for your studies, be it for your travel plans. But then again, my advice at the end of the day is be realistic. Take a risk, but be realistic. Know and be mindful of how much you're going to borrow. But then again, Tala app will tell you the realistic amount where you can start. And then from there, if you're able to pay it in the span of days that they'll give you, then it will increase. Ganun din naman sa pagkakaibigan, hindi ba? O, pautahin mo na kita ng 1,000 pera ako next week. Pag binayaran niya ako next week, susunod na utang niya, pwede na 2,000 kasi nabayad siya. Marunong magbayad. At marunong magbayad, hindi tumatakbo. I mean, it is very convenient to use. We don't want apps or lending services na tatakutin ka pa para ka pa magbayad. Hindi ako naman yung pinaka naka-experience yan, but I've heard so much stories na nangyari yan sa mga kakilala ko na umiiyak sila sa akin kasi may nag-message na sa kanila na threatening na yung bahay nila, i-divulge yung secret ng pamilya niya, yung huwag naman ganun, di ba? Huwag tayo dumating naman sa puntong ganun kasi napaka hindi makatao. Pero maging realistic tayo. Doon tayo sa kaya natin bayaran para magawa natin yung gusto natin sa buhay because lahat ng pangarap achievable Again, nasa sa'yo yan kung paano mo sisimulan. And Tala is here to help. Thank you very much. So grabe, we got financial advice, career advice, parental advice, lahat from Miss Judy Ann. I think it's crystal clear that they've chosen the best ambassador. Yes! Congratulations, Missy and Maurice as well. I think you've chosen so well. And for anybody else that has questions, feel free to send it over to their social media pages. Maurice will personally answer them in Tagalog to practice his Filipino skills.